Gurulu, normal lang iyong pagsusuri sa katawan, alinsunod sa gastos militar, kondisyon sa puso. Kailan ako magiging mature? Pagkalipas ng mga 10 araw. Pero tandaan mo, sa panahong ito kailangan mo pa ring manigarilyo at uminom, lalo na ang pag-iwas. Huwag kumain ng mga pagkaing hindi masustansya, matulog ng maaga at gumising ng maaga. Kumain ng maayos, magsuot ng mainit, huwag magkasakit. Nagpursige ako sa bagay na ito sa loob ng 10 taon. Madali. Sigurado ka ba talaga? Tulad ngayon patay na tayo. Paumanhin, Gurulu. Hindi ko dapat pinagdudahan ang desisyon mo. Patawarin mo ako. Tandaan mo, huwag mong sabihin sa kanya na donor ako ng puso. Kung hindi dahil sa nakakainis na tiyuhin ni Guyue, hindi ko rin siya hahabulin. Nang tanungin ng host ang lalaking ikakasal kung gusto niyang pakasalan ang babae, sabihin mo lang hindi, tapos makipagkamay ka at umalis. Hahaha, makinig ka sa payo ng iba, kumain ng masarap. Turuan kita kung paano gawin. Paano naging ganito ang buhay ko? Bago ikasal, nalaman kong tumatakas ang nobyo ko sa kasal. At na-diagnose din na 3 buwan na lang ang itatagal. Hindi na ako magiging mabuting babae ulit. Lucy Howe, dahil tumatakas ka sa kasal, tatakas na rin ako kahit mamatay ako bukas. Gusto kong magpakasasa sa mga kalayawan ngayon. Ngayon ay isang handaan para sa ating Ginoong Luo. Kaya lahat tayo ay nagtitipon. Ginoong Lu, uminom tayo ng magkasama. Tubig lang ang iniinom ko. Ginoong Lu, bakit hindi kita dalhin para maglaro? May alam akong lugar kung saan napakaganda ng mga bituin. Kailangan kong matulog bago mag-10. Oh, Ginoong Lu, narinig ko may bagong parke ng libangan. Maraming kapanapanabik na atraksyon. Sasamahan mo ba ako? Hindi ako mahilig sa mga nakakapanabik na bagay. Sige, mag-barbecue tayo. Bigas at gulay lang ang kinakain ko. Sumama ka sa amin. Huwag mo akong hawakan. Sige, hindi pinapayagan ni Lord Deer ang mga babae na lumapit. Wala na lahat. Gayunpaman, Luye, 8 taon na ang nakalipas, bigla kang pumunta sa ibang bansa at hindi na bumalik. May mahalaga ba sa pagbabalik mo sa China sa pagkakataong ito? Para sa isang napakahalagang tao. Pasensya na. Jinyon, huwag kang matakot. Oo, ako nga. Umalis ka, hindi ba sinabi ko walang pinapayagang pumasok? Bakit ka pumasok? Hindi ka ba takot sa akin? Lahat sila ay nagsasabi na ako ay isang sakuna. Si nanay at tatay ay kasalanan ko lahat. Bakit hindi ako namatay? Si Herring ay walang magulang magsimula ngayon. Si Herring at ang ikatlong tiyuhin ay para samahan magkahawak tayo ng kamay. Hindi maghihiwalay. Sana hindi ako mahiwalay sa iyo kailanman. Si Lord Deer ay hindi man lang makalapit sa isang babaeng lamok. Talagang hindi ko alam kung anong klaseng babae ang makikita niya sa hinaharap. Jinyon, anong klaseng nobyo ang gusto mong hanapin sa hinaharap? Ako? Gusto kong makahanap ng lalaki. Siya ay mabuti lamang sa akin. Kapag inaapi ako ng iba, lalabas siya para tulungan ako. Kapag masaya ako, gusto niyang maging masaya kasama ako. Laging pakiramdam na ako ang pinakamaganda.
Umalis ka, scam. Naghahanap ako ng mabait na lalaki. Tanging mabuti sa akin. Alagaan mo ako, huwag mo akong lokohin. Gawin mo ang lahat ng ipinangako mo sa akin. Maging tapat sa bawat salitang sasabihin mo sa akin. Kapag masaya ako, gusto niyang maging masaya, kasama ako. Paano kung hindi ako masaya? Gusto niyang pasayahin ako. Laging pakiramdam na ako ang pinakamaganda. Nakikita mo rin ako sa iyong mga panaginip, sa kanyang puso. Ako lang. Jingyu. Para kang taong dati kong gusto. Si Lucy Hao ba ang dati mong gusto? Tama nga, mamamatay na ako. Saka lang ako magkakaroon ng ganitong magandang benepisyo. Si Jingyun ay meron ako, hindi ikaw. Huwag kang magsalita. At ako? Ilang taon na tayong hindi nagkita, hindi mo na ba ako kilala? Dito ka lang. Paggising niya, ibigay mo ito sa kanya at batiin siya ng maligayang kaarawan. Hindi mo ba siya hihintaying magising? Ilang taon na kayong hindi nagkita. Ano ang magagawa ko kung makita kita? Galit na galit siya sa akin. Paano siya magagalit sa iyo? Naalala ko noong pumunta ka sa ibang bansa. Umiiyak siya ng labis. Mahal na mahal mo siya. Sa mga nakaraang taon, maaga akong natutulog at gumising para sa kanya. Alak at sigarilyo. Pag-ehersisyo. Hindi lang para sa balang araw, maaari mong i-donate ang iyong puso sa kanya at sabihin niya, Malapit na siyang ikasal. Huwag magpakalat ng anumang balita laban sa kanya. Hindi worth it na mag-isa. Jojang, bakit nandito ka? Nakauwi ka na. ito si Miss Sunny Rain. Huwag nang uminom ng sobra sa susunod. Buti na lang nakilala ko si Master Lu ngayon. Kung hindi, Lord dear. Baka naman naglilinis ako ng bar kagabi at nanliligaw sa lalaki? Siguro Lu iyon? Bakit siya tumatanda pero gumaganda ang itsura? tama. May 1 bilyon sa birthday gift na ito mula kay Guru Lu para sa iyo. Sabi niya ito ay dote para sa mga magulang mo. Nagalit siya sa akin. Umabroad siya dahil sa galit. Hindi mo ako pinansin sa napakaraming taon. Hindi ako makapaniwala na naaalala pa niya ang birthday ko. Hindi dahil sa iyo kaya siya umalis ng bansa. Bakit? Ginoong Chang, pasalamatan mo si Guru Lu para sa akin. Gabi na, uuna na ako. Lucy Hao, sinungaling.
Zhao Yunyun. Zhao Yunyun, ito ang bahay ko. Hindi ka tinatanggap dito. Lumabas ka. Pumunta ako para sabihin sa'yo. Sinabi ni Zihao na naghanda siya ng sorpresa para sa akin. Talagang lalo siyang nag-aalala sa akin. Kung ganoon, puntahan mo siya. Anong ginagawa mo dito? Dahil pinalitan mo ako. Ako, Ju Yunyun, ay isang anak na babae. Ang mga manliligaw ko ay pumila mula dito hanggang France. Ikaw, kawawang babae. Karapat-dapat ba siya sa kanya? Marunong akong mahiya. Top 1 sa pagsusulit bawat taon. Pumasok siya sa Qing Dynasty bilang champion ng college entrance exam. Sa isang malaking labanos tulad ni Lucy Hao, itinaas niya ako. Handa na ba si Yuan Yuan? Bakit hindi ka pa dumarating? Wu Qingyu. Kung ganon, sabihin mo. Sa pagitan natin, sino ang pipiliin niya? Mu Qingyu. Qingyu, anong ginagawa mo? Wala akong Zihao, huwag mong sisihin si Jinyu. Okay ka lang? Zihao, ayos lang ako. Herring, magkaibigan kami. Sigurado akong hindi niya sinadyang magtapon ng tubig sa akin. Naakit lang siya sa'yo. Gusto mo siya sa loob ng maraming taon. Nahihiya. Herring, huwag mong asarin ang kapatid ko dahil gusto kita. Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Itinuturing ko siyang matalik kong kaibigan. Pero ano ang ginawa niya? Hindi lang niya ninakaw ang aking mga design sketches at ninakaw din ang aking nobyo at ngayon nasa bahay ko siya mula sa pagdidirek at pag-arte sa mapait na dramang ito. At gusto mo akong humingi ng tawad sa kanya? Aasarin mo si Yunyun dahil lang sa maliit na bagay na ito? Anong maliit na bagay ang sinasabi mo? Huwag kang maging hindi makatuwiran, okay? Ikakasal na kami sa susunod na linggo. Pagkatapos kong ayusin si Yunyun, maging panatag ka bilang asawa mo, Yunyun, tara na. Lucy Hao, maaari rin akong magpalit ng asawa. Anong nangyari sa Herring? Master Lu, papakasalan mo ba ako? Papakasalan mo ba ako? Galit na galit ako. May sakit ka ba? Alam mo ba kung gaano ito delikado? Pasensya na kuya, ipagpapalit ko ang kotse na ito sa iyong telepono. Salamat. Kumusta Xiaoyu? Ako ito Xiaoyu, ano ang sinabi mo kanina? Ang huling bilin ng aking mga magulang, sana makapag-asawa ako sa pamilya Lu. Pero ayaw kong pakasalan si Lucy Hao. Pwede kitang pakasalan? Alam kong hindi ka mahilig sa babae. Pero huwag kang mag-alala. Magiging mabait ako, hindi ako makikialam sa relasyon mo sa iba. Kung pakasalan mo ako, pwede ka pa rin makipag-ugnayan sa iba. Talagang talaga. Ayaw ko nang sumama sa'yo. Master Lu, biro lang lahat ng sinabi ko. Huwag mo nang alalahanin. 3 oras. Hintayin mo ako ng 3 oras. Pakakasalan kita na may 100 bilyong bigay kasal. Sige. Hintayin mo ako ng 3 oras. Pakakasalan kita na may 100 bilyong bigay kasal.
Yoyaw, hindi ba't pumayag kang mag-book ng pribadong silid para sa birthday ko? Late ka pa rin. Uy, Jiang Chen, ano ang masasabi mo? Hahaha. Oo. Nakalimutan ba ni Lucy Hao na ngayon ang birthday ko? Surprise Herring, bakit ka nandito? Herring, pwede ka bang pumunta sa birthday party ni Snowball? Masaya ako. Birthday ni Snowball. Snowball, magandang anak ni Mami, bilis. Salamat Tita Herring, maligayang kaarawan sa'yo. Ball, ako si Daddy. May bahay ka na ba simula ngayon? Kaya ang birthday party na ito ay para sa asong ito. Oo, ang tawag dito ay Snowball. Hindi ba ang cute nun? Ngayon ang unang araw na sumama siya sa aming pamilya, binili ito ni Zihot para sa akin at nagkaroon ng birthday party. Lucy Hao, hindi ba sinabi mong pinakaayaw mo ang mga mabalahibo? Nawala mo rin ang tuta na pinulot ko sa bahay. Meron ka naman ako, pabayaan mo na hindi kita masamahan sa hinaharap. Kaya special ko itong binili, Snowball. Hindi mo na kailangan pang alagaan yon, hindi ba? Sabi mo, inaalagaan ko. Zihao, ngayon ay kaarawan ni Snowball. Huwag kayong mag-away ni Sunny Rain, tingnan mo. Natakot si Snowball. Sunny Rain, tingnan mo siya. Hindi ba sobrang cute? Kung nabuhay ang aking tuta. Dapat ganito nakalaki. Paano ka nagdala ng countdown watch? Sino yan ang ingay na nakakamatay? Dahil gusto ni Zihao Aring, hayaan mo lang siyang magsuot nito. Gusto mo ba si Snowball? Kung gusto mo, bilhan ka rin ni tatay ng isa, okay? Mabuti, bibili si tatay ng Snowball. Huwag mo nang sabihin, para kayong mag-asawa kapag magkasama kayo. Herring. Mahal na mahal talaga kita. Sumusumpa ako kung may ginawa akong masama sa iyo. Parusahan mo ako na hindi kita makita sa buhay ko at hindi mo ako mapapatawad. Sabi mo, tara na, kumain. Talaga namang nagbabago ang mga sumpa pagkatapos kong mamatay. Hindi mo na ako makikita. Malayo pa naman iyon. Ano, malayo? Chingyun. Saan mo balak pumunta? Wala, gusto ko lang umalis sa kumpanya. Mabuti, tama ang desisyon mo. Pagkatapos nating magpakasal, gusto kitang maging may bahay na nasa bahay lang. E di naman sa hindi kita kayang sustentuhan. Maglaro ka. Pero hindi kita kailangan. Chingyun, bakit galit ka pa rin sa akin? Wala akong maling relasyon kay Yunyon. Huwag mo akong pakitaan ng masamang muka, okay? Lucy Hao, nag-away kami dahil kay Ju Yun sa mga buwang ito. Ang Cold War ay nagpabaliktad ng sitwasyon. Pagod na akong magtapon ng mga bagay. Chingyun, kasalanan ko. Hindi ko makakalimutan ang sandaling pumayag kang pakasalan ako. Ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Lucy Hao, artista ka ba? Walang kapintasan sa pagpapanggap na mapagmahal. Sa totoo lang, nakita kita noong isang araw. Hindi mabuti si Zihao. Wala na si Snowball. Anong Snowball ang nawawala? O bilis, doktor, bilis tumulong, hanapin. Hanapin mo. Tingnan mo ang sarili mo, napakatahimik. Hindi nawala ang aso, di ba? Siyempre hindi nawala. Ayos lang. Alam mo ba kung bakit ko pinabili kay Zihao ng aso ngayong araw at gawin ang birthday party dito? Dahil alam ko na ngayon ang kaarawan mo at nag-book ng box dito. Kaawa-awa, naalala ni Zihao ang kaarawan ng aso.
pero hindi ko naaalala ang kaarawan mo. Ju Yun, ginagawa mo ba ang lahat para kay Lucy How? Siyempre. Eto na tayo. Cloud. Cloud. Bigyan mo ako ng gamot ko. Chiwa, ano ang ginawa mo kay Yun? Gamot sa hika. Ang gamot ko sa kanyang lugar. Gamot. Gamot sa hika, Qingyue, ilabas mo agad ang gamot. Hindi niya ininom ang gamot niya. Sabi mo ininom mo na, nagsisinungaling ka pa. Hindi kita pinapansin noon kapag nagloloko ka. Ngayon, buhay na ang nakataya, hindi ito oras para maging makitid ang isip mo. Ang sakit. Nakikiusap ako. Sobrang hirap ibalik ang gamot sa akin. Yue. Qingyun, pakilabas ang gamot, umalis ka at ilabas ang gamot. Lumayo ka, Muchin yun, gagawin mo bang mamamatay tao? Hindi ka pwedeng tumayo sa kalsada, gawin mo ang gusto mo. Hazy Hao, naloko ka ng isang green tea. Wala kang pag-asa, Bobo. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ilabas mo na ang gamot ngayon, bilisan mo at ilabas. Kaarawan mo ba? King Yuan, pasensya na. Nakalimutan ko. Walang nag-utos na dapat kang sumama sa aking kaarawan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi pwede na dahil hindi ko ipinagdiwang ang iyong kaarawan, nasaktan mo ba si Yunying? Ano ang sinasabi mo? Kunin mo ang gamot, ipinagdiriwang ko ang iyong kaarawan. Tito Jang, ano ang problema? Jilu, si Miss Herring ay nasa problema, ipakita ko sa iyo. Maglakas loob ng mga pisa herring. Maghanap ng kamatayan. Narito na ang cake. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo, gumawa ng kahilingan. Bilisan mo at gumawa ng kahilingan. Kunin ang gamot pagkatapos gumawa ng kahilingan. Hindi mo ba nakita na si Yun ay ganito na hindi ko na kaya? King Yun, hintayin mo ako. Tama na! Kung ganon. Kung gayon, ayon sa gusto mo. Nakipaghiwalay na tayo. Si Jinyu ay hindi ganito dati. Talaga ba akong nagkamali ng pagkaintindi sa kanya? Zihaw, Jinyu! okay lang ako kaya kong pumunta sa ospital na mag-isa. Sundan mo si Jinyu. Hindi kita pwedeng iwan dito na mag-isa. Pumunta tayo sa ospital. Ang oras. Nagsinungaling ka sa akin.
Sinungaling. Lahat kayo ay mga sinungaling. Ah! Ah! Kung pakasalan kita, kailangan kong tumakbo. Umiiyak ka ba? Siya ang magiging ginanglo ko sa hinaharap. Huwag ka nang umiyak. Sabi ko hindi ako umiyak. Lord Lu, okay lang ba si Miss Sapphire? Lord Lu, maaari mo ba akong ilabas dito? Sige, ihahatid kita sa bahay. Ayaw ko silang makita. Sige, Zihao, hindi ba yan ang iyong tiyo? Tio, bakit ka pumunta sa Hangzhou? para sunduin ang aking nobya. Nobya, may nobya ka? Bakit hindi ko alam? Padadalan ba kita ng imbitasyon? Kongratulahin mo na ang tiyo at tiya ng maaga para sa panganay na anak na lalaki Centennial Harmony. Naging matino ka na pero Zihao, okay ka lang ba? dapat mong malaman kung bakit kita sinipa. Sandali. At iba pa. Bakit siya sobrang kahawig ni Mukuning? Paano? Gusto mo bang lumuhod ulit? Tio, ang lalaki sa kotse. Kahoy ba yung goldfish? Masama ang pakiramdam ko. Yuyu, anong nangyari sa'yo? Chuyuyu, tara na. Chingyon, maaari kang manatili sa iyong silid noong bata ka ngayong gabi. Tingnan mo basa ang buhok mo. Maligo ka na. Sige.
Kumusta, doktor? Naaksidente ako, medyo nasaktan. Makakaapekto ba ito sa puso ni Changkian? Kung maliit na pinsala lang, itago mo lang ito ng kalahating buwan. Hindi gaanong magkakaroon ng epekto. Kalahating buwan. Makakapaghintay ba si Changkian? Miss Tian Yu, kung mananatili kang nasa magandang kalooban, hindi ka magkakasakit. Siya ay makakapaghintay. Itong kalahating buwan, hindi ako maglalabas ng anumang... Diyos, na-stuck ako sa kotse at nakaligtaan ang maraming bagay. Pero meron ba talaga sa bahay mo? Paano mo kayang mag-propose kay Lord Lu? Naunawaan ko, ikaw ang tagadala ng bahay. Sino ang nagsabing nagdala ang pamilya ko ng mga pribadong gamit? Sabi hindi. Sa ilalim ng pagkukunwari, ng pagpapakasal sa Chuscam at pagiging kanyang tiyahin. Katotohanan. Hahaha. Kung tutuusin, hindi mo gusto si Master Lu noon. Sumulat ka ba sa kanya ng sulat pag-ibig? Lu Jianyang, ayaw kitang tawaging third uncle. Ayaw rin kitang tawaging Master Lu. Gusto kitang tawaging asawa. Pwede ka bang maging kasintahan ko? Dapat siyang pumayag sa akin. Paano kung nagpadala ako sa kanya ng sulat pag-ibig? Hindi pa niya natatanggap ang sulat pag-ibig ko. Pumunta ako sa ibang bansa kinabukasan. At sinabi niya na gusto niya ang mga lalaki. Hindi nila ako kinontak sa loob ng 6 na taon. Hoy, kahit totoo man iyon, mga tao na rin ang nakalipas. Kaya hindi mo ito pinalaki noon? Ngayon bata, maganda at nasa magandang hugis. Lalaking walang asawa, babaeng walang asawa? Hoy, yaw-yaw. Nakatira ako ngayon sa bahay ni Lord Deer. Kung marinig niya ako, palalabasin ako. Ano? Anong nangyari sa Herring? Anong problema? O, baba na, hahaha. Bakit ang gwapo ni Lord Lu? Hindi, okay lang. Sige. Talaga bang okay ka lang? Okay lang? Anong magagawa ko? Hindi ka ba sanay matulog? Papadalhan kita ng tao para lagi kang dalhan mga unan at kumot dalhin dito. Uy, Master Lu. Pasensya na, hindi ko sinadyang hawakan ka. Hindi ko sinabing hindi kita pwedeng hawakan. Master Lu, maaga pa naman. Medyo gutom na ako. Bakit hindi tayo mag-order ng takeout at sabay kumain? Chingyon, alas 9:30 na mo, Chingyon. Hindi ka dapat kumain ng sobrang dami at mamantika sa gabi. Kukuha ako ng mainit na gatas para sa'yo. Magsimula ka muna sa cookies at tinapay. Papadalhan kita ng almusal bukas ng umaga. Pero ayaw ko kumain ng milk biscuits at tinapay. Gusto ko lang ng takeout. Sige, makinig ka, mauuna na ako. Halika, handa na ang hapunan, kumain na tayo. Darating ang takeout sa kalahating oras, umupo ka at sabay tayong kumain. Alas 11:30 na, pagdating ng delivery, kailangan mo ng oras para kumain. Kailangan ng oras para matunaw ang pagkain. At least makakatulog ka sa madaling araw. Gumigising ka ba ng late sa umaga? Pero birthday ko ngayon. Ito ang huling birthday ko sa buhay ko. Isa't kalahating oras pa. Sa huling sandali na ba ako, hindi man lang ako makakain ng gusto ko. Sige, wag na tayong mag-example.
Sige. Master Lu, may itatanong ako sa'yo. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Nako. Sige. Hindi mo ba sinabi na gusto ko ang mga lalaki? Pagkatapos kitang pakasalan, makakapagtrabaho ako ng mabuti. Anong nangyari sa halik na yun? Sige, bakit mo ako hinalikan? At parang nakalimutan na niya ito lahat. Anong meron? Bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Nandito na ang in-order nating pagkain. Masarap ito. Lord dear, subukan mo rin? Hindi ako kakain kung hindi ako gutom. Uy, subukan mo. Masarap talaga ito. Kumusta? Kung masarap, gagawin ko mamaya. Kung walang angkop na puso, maaari kang mabuhay ng hanggang 3 buwan. Goldfish, huwag kang matakot. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Goldfish. Maligayang kaarawan. Salamat, Panginoon ng Dragon. Bituin at buwan. Babalik lang ako sa China. Ano ang kulang sa bahay? O kung may hindi ka sanay, sabihin mo lang bibilhin ko bukas. Wala kang hindi sanay. Kasi dito tayo lumaki na magkasama. Matulog ka ng 10:30. Thermos ng gatas na may wolfberry, medyas at sweater. Sweet ako. Ano? Master Lu, hindi ka pa kumain ng mga ito? Oras na, dapat na akong matulog. Lord Lu, Nandito ako.
Kumusta ka? Hindi ba kita na pressure? Hindi okay lang. Salamat. Gabi na, matutulog na ako. Magandang gabi. Magandang gabi. Master Lu, Nandito ako. kunin natin ang sertipiko bukas. Shingyo, nasa bahay ka ba? Pumunta ako para makipag-usap sa'yo. Hindi na kailangan, samahan mo na lang si Yun Yun. Ilang beses mo bang gusto kong sabihin? Wala talaga akong kinalaman kay Yun. Talagang lumampas ka kagabi. Pero alam kong hindi ka naman masama sa puso. Alam ko nagalit mo lang yun nung naghiwalay tayo. Hindi ko yun iisipin. Kaya gusto mo pa akong pakasalan? Siyempre gusto ko na ipadala na ang mga imbitasyon. Nakabook na rin ang reception. Paano ito hindi matutuloy? Hindi ba tayo nag-appointment na subukan muli ang wedding dress ngayon? Sasamahan kita. Huwag mo nang pag-usapan, ihahatid ko muna si Yun sa bahay. Oo, naipadala na ang mga imbitasyon. Nakabook na rin ang reception. Paano ito hindi matutuloy? Pero ikaw ang dapat na may apelidong Wang. Hintayin mo akong kumuha ng sertipiko para makapag-asawa muna. Nobya at nobyo, lumapit kayo. Lumapit kayo, hoy, tumawa kayo. Hoy, tama yan. Lumapit. 3, 2, 1, click. Nag-asawa talaga ako kay Lu Yang. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ko, Lu Benyang, ang aking stock sa hinaharap real estate, kotse pundo, lahat ng akin. Sa'yo na lahat. Sige, Muching Yu, pinunit mo ang marriage certificate natin. narinig ko na hindi ka maaring makipag-divorce kung pupunitin mo ang marriage license. Kaya Master Lu, ang kasal na ito ay tatagal hanggang mamatay ako. Okay lang ba? Sige. Hanggang mamatay ako. Hindi kita didiborsan. Hoy, huwag mong punitin. Bakit naman? Kahit isang kopya ay itago bilang souvenir. Maaari mo bang ilabas at tingnan paminsan-minsan? Sige. Susundin kita. Ang herring ay hindi maganda ang pakiramdam muli. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Maaari mong subukan ang wedding dress mag-isa. Maaari kang bumili ng kahit anong set na gusto mo. Ako na ang magbabayad. Okay lang, hindi mo na kailangan pumunta dito. Bakit hindi ka galit? Magtrabaho ka na. Anyway, may sasama sa akin para subukan ang wedding dress. Si Yao Yao ang sasama sa'yo. Tama, tama yan. Ang dalawa ay lalabas para kumain at saka babalik. Ako ang mag-reimburse. Lord Lu. Gusto mo bang samahan kita para subukan ang wedding dress? Ay nako. Wow, ang ganda. Gusto mo ba? Sige. Master Lu, handa na ang wedding dress na gusto mo. Mrs. Lu, mangyaring sundan ako para mag-ayos muna ng wedding look. Sige, hintayin kita. Sige.
Mrs. Lu, siguradong mahal na mahal ka ni Master Lu. Paano mo nasabi? Noong 22 anyos si Lu Ye pumunta sa aming tindahan para hanapin ang pinakamahusay na taga-disenyo, nagdisenyo ng wedding dress, sabi niya para pakasalan ang kanyang minamahal. Nag-iisip pa kami, anong klaseng kagandahan siya? Kaya mo bang isuot ang wedding dress na yon? Ngayon parang, Mrs. Lu, perpektong tugma kayo ng wedding dress na yon. 22 anyos. 22 anyos ay ang taon na nag-abroad siya. Hindi ko sinabi na aalis ako dati. At ang engagement dress? May dahilan ba? Kaya bigla siyang nag-abroad. Tapos na, Mrs. Lu, hayaan mo akong ihatid ka para magpalit ng wedding dress. Mo yan? Nandito ako. Magpapalit ako ng wedding dress. Sumama ka sa akin. Sige. Nung 22 ka pa lang, isang damit pang kasal na gawa para sa iyong magiging minamahal. Oo. Gusto mo ba ito? Sige. Pero paano kung hindi ka siya sa akin? Kailangan mong maisuot ito. Dahil ito ang damit pang kasal na inihanda ko para sa'yo. Subukan ko. Sige. Medyo komplikado. Hindi ako magaling isuot ito. Hayaan mo akong tulungan ka. Meron akong isang babae na nakatago sa aking puso sa loob ng 10 taon. Anim na taon akong mas matanda sa kanya, pero 2 beses akong lumaki. Akala ko makakalimutan ko siya sa pamamagitan ng paglayo sa kanya. Alam ko na hiniling niya ito sa akin. Huwag mong pakasalan siya. Ang mga nakatagong pag-ibig na iyon ay sabik na sumabog. Ang ganda. Kasya ito ng perpekto. Papayagan mo ba akong tumingin sa salamin? Mas maganda ka sa paningin ko. Anong nangyari kay Master Lu ngayon? Hindi ba ayaw niya sa mga babae? Sobrang ganda ko ba kaya hindi niya ma-adjust? Lord Lu, gusto mo ba ng lalaki o babae? Sino nagsabi sa'yo na gusto ko ng lalaki? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Nakalimutan mo na ba yun? Groom Lu Jingyang, congratulations sa pagpakasal kay Mu Qingyun. Ang ganda ng nobya, para kang bituin na nagligtas ng universe sa nakaraang buhay. Jingyun. Sa totoo lang gusto ko Pwede bang pumasok? kahit anong gusto mo. Sapphire, sinusubukan mo ba ang damit pang kasal? Umiiral. Pero may tumawag sa akin mula sa tindahan ng damit pang kasal. Sabi hindi ka pa pumunta doon. Pumunta ako sa ibang tindahan ng damit pang kasal. Bakit ka nagpalit ng tindahan? Dahil
dahil basura lahat. Hindi maganda. Kasama mo ba si Yaw Yaw? Goldfish, nakikinig ka pa ba? Ano yon? Jingyu, anong ginagawa mo? Natakot. Nagsiselos ba si Master Lu? Moshinyo, kasama mo ba talaga si Yaw Yaw? Moshinyo, alam kong naririnig mo. Tawagan mo si Yaw Yaw para sagutin ang telepono. Lucy Hao, kung tumatawag ka tungkol sa pagsubok ng damit pangkasal, edi pumunta ka, tingnan mo mismo. Hindi ako makakaalis sandali. Kung hindi ka makaalis, wag mo na alamin kung nasaan ako. Hindi mahalaga kung sino ang kasama ko. Kahit na hinahalikan ko ngayon ang ibang lalaki, maaari mo bang iwan si Ju Yunyun at pumunta ulit sa pinangyarihan? Lord dear, talagang masuwayan ang iyong munting Beckham. Oras na para disiplinahin. Hindi mo naman ito pinili mismo. Dahil bulag ako. Ah! Bakit mo ako pinili? Nagagalit ka kay Lucy Hao? Marami kang paraan para maibsan ang galit. Bakit mo ako pinili? Dahil sa akin. Dahil gusto kong maging ang banal na halimaw ni Lucy Hao. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo. Si Lord Dear ay parang ayaw din sa mga lalaki. Kumusta pakiayos ang kurbata at relo na ito, ang sinturon at suit na ito, at ang mga sapatos na ito, lahat ay ayusin. Opo ma'am, sandali lang po. Salamat. Sigurado akong magugustuhan ni Luye ang mga binili ko para sa kanya, tama ba? Ano sa tingin mo? Maganda naman. Subukan mo ulit ito. Ano sa tingin mo? Maganda naman. Heart Rain, huwag kang magkamali ng intindi. Kami ni Zihao ay pumili lang ng singsing para sa aming mga kapatid na isusuot, souvenir lang. Wala ka bang problema? Oh, sige, ituloy niyo lang. Herring. At gusto naming maalala. Huwag kang magalit. Sa tingin mo ba galit ako? Herring, ano ang problema? Mas matindi ang tingin niya sa akin kaysa dati. Anong nangyayari dito? Kagat ng lamok. Kagat ng lamok. Saan nanggaling ang mga lamok sa ganitong panahon? At bakit hindi mo dinala ang ating singsing sa kasal? Hindi sanay na hindi gusto, nawala. Maaari kang maniwala sa alinman sa tatlong dahilan na ito. Tumigil ka. Chinyon, ito ang binili mo para sa akin. Chinyon, pasensya na. Wala akong alam tungkol sa'yo.
Tigilan na ang pagiging sentimental. Hindi ko binili ang mga ito para sa'yo. Doble kara ka na naman. Sabay tayong lumaki. Kilala na kita masyado. Hindi ka mahilig makipagkaibigan? Mahirap para sa'yo na talagang tanggapin ito. Sa paglipas ng mga taon, hindi ba ako ang nasa tabi mo bukod kay Yunyun at Yao Yao? Binili mo ang mga bagay na ito para sa akin. Kaya alam mo, Talaga? alam mong simple ang aking social circle, wala nang ibang kaibigan. Mahirap magtiwala sa iba. Kaya paulit-ulit mong ginagawa, paulit-ulit mong sinasaktan ang tiwala ko sa'yo. Chingyun, pasensya na. Hindi ko sinasadyang saktan ka o ang sarili ko. Ako lang. Zihao, huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko kay Chingyun. Mujingyu, sasabihin ko sa'yo. Sa totoo lang, buntis ako sa anak ni Zihao. Talaga? Siyempre, totoo. Ano ang pinag-aawayan mo sa akin? Kahit kailan pinili ako ni Ho Zihao. Isang walang kwenta, pinaghirapan mo pang makuha ito. Ibibigay ko na sa'yo. Tumayo ka lang dyan. Ikaw lang ang nasa puso ko. Huwag na tayong mag-away, okay? Lucy Hao. Gusto mo yan, nandidiri ako. Naghahanap ka lang ng dahilan. May dahilan ba para hindi mo ako pakasalan? Ano? Bakit sa tingin mo ang bait ko kay Juyun? Gusto lang kitang selosuhin. Dahil kapag galit ka, nararamdaman ko na mahalaga ako sa'yo. Gusto na kita mula bata pa ako ni hindi mo man lang ako tingnan, tiyuhin lang ang gusto mo. Nag-abroad na siya, nagkasakit ka pa ng malubha, mamamatay na ako. Wala ka ng pag-asa, nakinig lang ako sa lola ko, pinili ako. Huwag mong isipin na wala akong alam. Lucy Hao, kung feeling mo mababa ka, magpatingin ka sa doktor, wag mo akong kausapin. Mali ako, alam ko. Pero maniwala ka sa akin, ikaw lagi ang nasa puso ko. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pagmamahal mo. Gusto kitang respetuhin mo ako. Gusto kong tingnan mo ako na parang si Chuhin. Lucy Hao, ang usapan natin kasalanan mo sa akin, wag mong idamay si Lu Ying. At hindi kita mapapatawad kailanman. Nakita mo bang bumalik ang Chuhin? Akala mo ba susuportahan ka niya? Huwag kang magdelusyon. May fiancé na ang tiyuhin ko. Fiancé. Si Chingyun ay laging nagmahal sa iyo. Hindi mo babaguhin ang isip mo. Ako lang, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ito. Magiging mabuti ako sa iyo. Zihao, huwag kang magmakaawa sa kanya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Umalis ka dito. Hindi kita nagustuhan. Nasa iyo lang ako. Nakikita ko ang aking sarili na nagsumikap para sa mga bulong sa loob ng maraming taon. Maayos ang trato ko sa iyo. Gusto mong bayaran ang iyong sarili. Sunny Day, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala nang pagkakataon. Hindi mo ba ako minahal? Noong taong yon. Kung hindi ko kinuha ang love letter na ibinigay mo kay Tito Pangatlo. Matagal ka na bang kasama niya? Paumanhin? Ninakaw mo ang love letter na ipinadala ko sa kanya. Oo, ninakaw ko ito. At tandaan mo, ayaw niya sa mga babae. Lalaki lang ang gusto niya. Kinamumuhian pa niya ang nararamdaman mo para sa kanya. Galit na galit siya sa iyo. Kinopya ko ang sulat kamay niya. Lucy Hao, paano ka nangahas? Paano ako nangahas? Alam mo ano ngayon, Muching Yu. Napakawalang hiya mo. Yan ang third uncle ko. Yan ang third uncle ko. Talaga ka nga. Talaga ka nga. Sakto lang, Ginoong Lo, hindi niya man lang nakita ang mga liham pag-ibig na pinadala ko sa kanya. Hindi ako nandaya dahil kinamumuhian ko ang aking pag-amin. Huwag mo akong kamuhian.
Pero kinamumuhian ko siya sa lahat ng mga taong ito. At wala lang ang hindi na siya kontakin. Ako... Talaga akong... Chingyun. Ah, Chingyun. Malinaw na alam mo na si Chingyun ay hindi maganda ang kalusugan. Kailangan mo pa ring magalit sa kanya. Si Lu Zihao Chingyun ang huling dugo ng pamilya mo. Nangako tayong aalagaan siya ng mabuti. Lu Zihao Chingyun, kung may mangyaring masama, maaari kang pumunta mismo upang makita ang mga nakatatanda ng pamilya mo sa ilalim ng siyam na langit. Tio, alam kong mali ako, pasensya na. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Hanggat si Chingyun ay magising, hahayaan mo akong gawin ang kahit ano. Lord Tier, ayos lang ako. Chingyun, hindi ka pa rin ba komportable pag gising mo? Sumasakit ba ang puso ko? Chingyun, gumising ka, pumalo ka sa akin, pagsabihan mo ako. Master Wu, maari ko ba siyang kausapin ng mag-isa? Chingyun, kahit ganun ang pakikitungo niya sa iyo. Sige. Fu Zihao, ibalik mo sa akin ang liham ng pag-ibig na isinulat ko para kay Luye. Pinunit ko na. Kilala kita. Hindi mo ito pupunitin. Kailangan mo pa ring piliin siya. Chinyu, gumising ka. Ako ang gustong pakasalan ka. Ibalik mo sa akin ang liham ng pag-ibig. Hindi ko ito ibabalik sa'yo. Mushinyo. Kung hindi mo ako pakakasalan, sasabihin ko sa lahat ang pagkahilig mo kay Cho at malalaman ng lahat, hindi mo ako pinakasalan dahil kay Cho. Bilang Choco, ninakaw niya ang aking nobya. Noon, nasan ang reputasyon ng pamilya mo at ni Tio? Lu Zihao, huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas sa kasal. Jingyun. Alam kong nagkamali ako. Ayokong mawala ka. Pero mamamatay na ako. Chingyun, hindi siya karapat-dapat sa iyong luha. Nandito ako. Kung isang araw mawawala na ako, malulungkot ka? Ano bang pinagsasabi mo? Magiging maayos ka rin. Pwede bang matulog ka sa akin? Matatakot ako kapag mag-isa. Sige. Nandito lang ako sa tabi mo, hindi ako pupunta kahit saan.
Master Lu, parang nagbago ka na nung bumalik ka sa China. Saan ako nagbago? Nung bata ako, kumakapit ako sa'yo, hindi mo ako itataboy. Pero pagkatapos, hindi mo na ako hinayaang dumikit sa'yo. At naging mabalasik ka. Pasensya na. Hindi na. Ayos na ngayon. Hindi mo tatanggihan ang kahit anong hindi makatwirang kahilingan ko. Uwi na tayo. Wala na. Eto na. Ang batang lalaki na nagpahanga sa aking buong kabataan. Pinagsisihan ko ang pagnanais na pakasalan ka. Hindi kita masasamahan hanggang dulo. Natatakot akong malungkot ka. Jinonglu, ang kasal ko kay Lucy Hao bukas. Hindi ka ba pwedeng pumunta? Bakit naman? Dahil pupunta ako sa kasal, aakusahan ko siya sa ginawa niya. Gusto ko ng malinis na hiwalayan siya. Kaya ayokong makita mo akong nagiging agresibo. Sige. Isdang ginto. Bakit hindi ka nakasuot ng damit pangkasal? Chinyon, hindi na kita mahanap nitong mga nakaraang araw at halos hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. May itinatago ka ba? Suzy Hao, may sarili akong trabaho, sariling pakikisalamuha. Pagkatapos mong alagaan si Juyun yun araw-araw, pipigain ang oras na iyon 2:00 ng madaling araw o 6:00 ng umaga. Pasensya na, wala akong obligasyon laging naghihintay ng tawag mo. Jinyu, ipinaliwanag ko na sa'yo ng maraming beses, sasabihin ko sa'yo. Malinaw na itinuturing mo lang siyang kapatid mo. Hindi ka ba napapagod sa pagsasabi ng pangungusap na iyon? Nagsawa na ako sa pakikinig niyan. Chinyon, tara na. Maraming bisita sa kasal. Nandito silang lahat para batiin ang ating kasal. Kahit masaya ka o hindi, gusto mo bang malaman ang isang bagay at huwag hayaang mapahiya tayo sa harap ng lahat? Pinapayuhan kita kung ayaw mong mapahiya sa harap ng lahat, huwag mo akong pakasalan. Qingyuan, huwag kang lumampas. Tamad na akong makipag-usap ng walang kabuluhan sa'yo. Ibalik mo ang sulat ng pag-ibig ko. Sulat pag-ibig, sulat pag-ibig. Nagbabasa ka lang ng mga sulat pag-ibig. Tinawagan ko rin ang lola mo kung ayaw mong mag-alala ang matanda niya. Pakakasalan mo ako ng tapat. Lucy Hao, malapit na akong mamatay. Galit pa ba ako sa'yo? Simulan ngayon, Lucky at Sansheng.
Magkahawak tayo ng kamay habang buhay. Huwag magkahiwalay. Tito, gumawa ng hiling gamit ang meteor. Multong bata. Masakit ang mga binti ni Tito, hindi na makalakad. Tara, papasanin kita. Tito, congenital heart disease ito. Kung mamatay ako, huwag kang malungkot. Hindi kita hahayaan na mamatay. Ayaw na kitang tawagin Tito. Tatawagin na kitang Lord Dear tulad nila. Magandang umaga, Mr. Lu. Master Lu, babalik ka ba sa China sa hinaharap? Hindi ka namin makakausap sa hinaharap. Tito, At matalino, masakit ang ulo ko, papasanin kita. Babalik ka ba sa China sa hinaharap? hindi ka namin makakausap sa hinaharap. Maaari ka nang magsimula ngayon. Ito ang aming bride, Mu Qingyu. Pwede ka nang magsimula. Ito ang aming nobya, Mu Qingyu. Ito ang aming nobya, Mu Qingyu. Si Lucy Hao ay ikinasal sa loob ng 5 buwan. Ang petsa ng kasal ni na Ju Yunyun at Ju Yunyun ay hindi pa natutukoy. Kaya nagpa siya akong sirain ang kasal. Qingyun. Ang teleponong iyong Daniel ay naka-off. Anong nangyari kay Zihao? Hindi pa ba natagpuan si Herring? May sinabi ka ba kay Herring? Kung hindi, paano siya tatakas sa kasal? Wala ako nun. Zihao, maniwala ka sa akin. Ako, Kung malaman ko na ang pagtakas ni Herring sa kasal ay may kinalaman sa iyo, hindi pa tayo tapos. Zihao, Goldfish, goldfish, goldfish. Nasa bahay ka ba, goldfish? Qingyun, saan ka tumakbo? Qingyun, saan mo balak pumunta? Wala. Gusto ko lang umalis sa kumpanya. Kaya sinabi mong aalis ka. Iiwan mo ba ako? Direktor, nag-aalala ka ba kay Miss Sapphire sa sitwasyong iyon? Magiging mahina ba ang loob mo at papayag na pakasalan si Lucy Hao? Kahit ano ang piliin mo, susuportahan ko siya. Lord dear, masyado kang mapait. Naghahanda ka na sa lahat ng mga tao na ito. Para lang sa isang araw, kapag kailangan ni Miss Qingyun ito, hindi ka mag-aalangan na ibigay sa kanya ang pinakamalusog na puso. Sa mga natitirang araw, hindi mo pwedeng hayaan ang sarili mong gawin ang kahit anong gusto mo kung gusto ka ni Miss Qingyun.
Tito Jang, gusto kong mag-isa. Mukha kang isang taong dati kong gusto. Maligayang kaarawan. Salamat, Master Lu. Kung mayroon man, magugustuhan mo ba ako? Tito, Master Lu, Herring, bumalik ka na. ayokong sumama sa entablado kasama ang ganyang tao na nakasuot ng wedding dress. At ang kanyang peking maskara ay pinunit ko na. akala ko, Ano sa tingin mo? huwag kang matakot, wala nang mga api sa iyo. Kumusta tito? Tito, nakita mo ba ang goldfish? Hindi ko siya nakita, Tito. Tumakas ang goldfish sa kasal. Mali ang pagkakaintindi niya sa akin. Maari mo ba akong tulungang hanapin siya? Hanapin mo siya para patuloy mo siyang apihin. Hindi ko gagawin. Tito, hinanap ko lahat ng lugar kung saan maaaring pumunta si Herring, pero wala siya. Tinatanong ko si Yao Yao. Ayaw din niyang sabihin sa akin. Alam kong kaya mong gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Mangyaring tulungan mo akong hanapin siya. Mahal ko siya, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Lucy Hao, minsan nagkaroon ka ng pagkakataong makasama si Herring. Ikaw ang nag-fail. Huwag mo na siyang saktan muli. Gutom ka ba? Sige, gumawa ako ng masarap para sa'yo. Ito ba ay isang nalaglag na dahon? Narito ang larawan ko. Anong nangyari kay Chinyon? Sumasakit ba ang dibdib mo? Uminom ka na ba ng gamot? Dalhin mo sa ospital. Ginong Lu, Chinyon, nandito ako. Ginoong Lu. Magpakasal na tayo. Sige. Magkakaroon tayo ng kasal. Nagkaroon tayo ng pinakamalaking kasal. Handa na ba ang lahat? Walang dapat maging pagkakamali sa kasal ngayong gabi. Ilayo ang mga estranghero. Lord dear, na kahit isang babaeng lamok ay wala sa tabi niya, nag-asawa. Bihira iyan. Oo, hindi ko alam kung sinong anak na babae iyon. Siya pala ay kinuha ni Lord Deer. Makikita mo mamaya, tiyak na napakagandang babae. Ang resepsyon ng kasal ko ay napakaganda. Pero nawala ko ang aking nobya. Zihaw, tigilan mo na ang pag-inom. Sino ka ba sa tingin mo? Kung hindi dahil sa pagpapaselos kay Herring, kung hindi sa'yo, nakikita ang aking sarili na matagal nang humahabol kay Herring. Akala mo makakalapit ka sa akin?
Hibiscus, anong alindog ang meron ka na nagpapaganda kay Kao? Lord Lu, pwede bang pakilabas ang nobya? Gusto ko talagang makita kung sino yon. Sige. Master Lu, bakit ka pumunta rito? Hindi ba dapat ako ang lumalapit sa iyo? Asawa ko, syempre ako mismo ang dapat humawak. Pagod ka ba? May hindi ka ba komportable? Hindi pagod. Wow, ang lakas ng lalaking ikakasal. Kitang-kita ko na sobrang mahal ng mag-asawa. Kaya ngayon, magpapalitan ng mag-asawa. At iba pa. May sasabihin ako sa iyo. Anong mga salita? Asawa. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa, tinanong mo ako dati kung bakit kita pinili. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Si Lucy Hao ang nagpapagalit sa iyo. Pwedeng maglabas ng galit. Bakit mo ako pinagtatawanan? Dahil gusto kong maging flash ni Lu Xiao. Ang totoo, matagal na kitang pinaplano. Pasensya na. Ito ang liham pag-ibig na sinulat ko para sa iyo noong 18 ako. Hindi ko ito naibigay hanggang sa ako ay 24 taong gulang. 6 na taon itong huli. Buti na lang, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong ibigay ito sa'yo. Gusto na kitang tawaging asawa simula ngayon. Yung babaeng tanga, umamin na dapat lalaki ang gumawa niyan. Hindi, ako na lang. Simula ngayon, asawa na kita. Kailangan mong tandaan, pwede ka lang maging mabait sa akin at alagaan ako. Hindi kita lolokohin, aalagaan kita. Gagawin ko lahat ng ipinangako ko sa'yo. Seryoso ako sa bawat salitang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka lolokohin. Ang pagsaway sa'yo ay pagmamalasakit. Kapag inaapi ka ng iba, lalabas ako para tulungan ka. Kapag masaya ka, sasamahan kitang magsaya. Kapag malungkot ka, papasayahin kita. Palagi kitang iisipin na pinakamaganda. Makikita rin kita sa panaginip ko. Sa paningin ko, ikaw lang. Asawa. Mahal kita. Kung hindi ko lang ito nakita, wala akong ideya. Akala ko wala, pero may nagmamahal pala sa akin. Ikaw pala ang nakakuha. Pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Bakit ka aalis? Dahil sa makamundong dahilan. At ayaw mo akong tawaging tito. Iniiwasan mo pa rin ako. Akala ko galit ka sa akin. Kaya gusto kong maging independent.
para hindi mo na ako tratuhin na parang bata. Pasensya na. Kasalanan ko. Okay lang, pinapatawad na kita. Sige, imbitahin ko ang mga bata para mag-alay ng tsa sa mga nakatatanda. Kung hindi ko ito nakita, wala akong ideya. Lumalabas na may malalim na pagmamahal sa akin ang isang tao. Kaya pinulot mo ito. Masasabi mo na ba sa akin ngayon? Bakit mo gustong pumunta sa ibang bansa? Para sa mga makamundong dahilan. At tumanggi kang tawagin akong ikatlong tiyuhin. Iniiwasan mo pa rin ako. Akala ko galit ka sa akin. Kaya gusto kong maging malaya. Huwag mong hayaan na tratuhin mo ako na parang bata pa. Sige lang, pinapatawad na kita. Sige, aanyayahan ko ang mga nakababata upang mag-alay ng tsa sa mga nakatatanda. Mag-alay ng tsa. Hindi mo ba narinig iyon? Ang kasal ng magulang. Lahat ng mga nakababata ay darating upang mag-alay ng tsa. Ganon ba ito kaganda? Mula ngayon, ang buong pamilya Lu ay sa'yo. Huwag kang kabahan, nandito ako. Si Luju ay nag-alay ng tsaa sa kanyang asawa. Nais ko kina Jingye Lu at Ji Lu ang 100 taon ng pagkakasundo. Si Lulyo ay nag-alay ng tsaa sa kanyang asawa. Nais ko kina Madam at Master Lu na maagang magkaroon ng panganay na lalaki. Si Luze ay nag-aalay ng tsa kay Mrs. Nice ko kina Madam at Master Lu ng mahabang buhay. Zihaw. Okay ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Si Lu Zihao ay nag-aalay ng tsa sa kanyang asawa. Nais kong maging matamis ang samahan naming mag-asawa. Harmony may naganap ang dasyon-dasyon ng 3 beses. Herring, kamusta ka? Tinawag mo ang presumptuous na herring? Si Herring ay aking fiancé. Tumakas siya sa kasal at pinakasalan ka. Tiyo, lakas loob mo pang agawin ang fiancé ng sarili mong pamangkin. Duzihaw, anong karapatan mo para sabihin ito? Sorry, sino ang akin? Isdang ginto, ako at si Mingming. Luzihaw, ang aking sama ng loob sa'yo. Ilang araw na ang nakalipas. Nililinaw ko na sa malaking video, di ba? Walang may mata na bulag. Alamin kung sino tayong dalawa at kung sino ang pinagsisisihan natin. Dahil ba kay Mingming Ching yun, hindi ko siya mahal. Talaga. Ang Chio ay nasa abroad ng maraming taon. Hindi ka man lang ginulo, kasama kita. Hindi mo pwedeng maging ganyan kalupit sa akin. Wow! Zihaw, Luzihaw. Ang aking nararamdaman para sa iyo. Ito ay ikaw na para kay Ju Yunyun. Sinasaktan mo ako ng paulit-ulit. Ang hindi pagkakaunawaan sa akin ay tuluyang nawala. Ang dami mong dahilan. Gusto mo lang bumalik kay Tio, di ba? Luzihaw, huwag kang masyadong naaapi. Naawa ang lahat sa itsura mo. Ito ang paternity test ng bata sa tiyan ni Ju Yunyun. Ipinapakita na ang pagkakamag-anak sa iyo ay 99.99%. Luzihaw, sobrang naaakit ka sa akin. Alam kong hindi ako maayos. Humanap ka na lang ng ibang tiyan para magbuntis. Herring, makinig ka sa akin, Herring. Tawagin mo akong ikatlong tiya. Iinom na ako ng tsa mo. Ha, nakita ninyong lahat, 'di ba?
Ang ganitong uri ba ng tao ay karapat-dapat maging manager ng pamilya Lu natin? Ahahaha. Mandaya ka muna sa sarili mo at ang ugali ng biktima. Narinig ko na bago bumalik si Master Lu, si Miss Mu ay nagalit at ipinadala sa ospital ng ilang beses. Sa bawat pagkakataon, nakakakuha ako ng abiso ng malubhang sakit. Ikaw na ang gumawa. Simula ngayon, alisin si Lu Zihao sa lahat ng tungkulin sa pamilya Lu. Kanselahin ang lahat ng benepisyo sa pamilya Lu. Hindi mo magagawa. Tito, hindi mo ito magagawa sa akin. Juyun yun, gusto mong pakasalan si Lucy Hao. Pero sa tingin ko lang ay mayaman siya. Ngayon gusto ko talagang malaman. Plano mo pa ba siyang panatilihin? Pagod na pagod ang asawa. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Pagod na pagod ako. Hindi ko inaasahan na nakakapagod ang kasal. Sige, matulog ka ng maayos. Paggising mo, sabay tayong maghapunan. Sige, hihintayin ko. Walang problema, bahala na ako. Sige. Jingyun. Gising ka na. Susi Hao? Ikaw ang kumidnap sa akin dito. Tama. Para lang mapasa iyo. Makinig ka sa akin. Jingyun, Paano mo naiintindihan? Ako lang talaga ang nagmamahal sa'yo. Baliw ka ba? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ang pagmamahal ko ay hindi bababa kay Lu Jianyang. Nakita mo ba si ang ahas pagkatapos ng ahas? Ikaw lahat. Nakita mo ba? Sunod-sunod na ahas. Lahat dahil sa'yo. Walang saysayang sinasabi mo. Ano ang kinalaman ko dyan? Paano naman hindi ito mahalaga? Alam ko na si Lu Jianyang lang ang gusto mo, hindi ako. Tuwing sinasaktan mo ako, puputulan ko ng bahagi ang aking kamay. Tuwing tinatanggihan mo ako, puputulan ko rin ng isang beses ang aking kamay. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi mo ako mahal. Pero hindi talaga kita kayang pakawalan. Baliw ka. Baliw ako dahil sa'yo. Alam mo ba? Ang pinakamamahal kong babae. Araw-araw iniisip ko ang aking ikatlong tiyuhin. Alam mo ba kung gaano ito kalungkot? Luo Zihao, hindi naman sa hindi kita binigyan ng tsansa. Luo Zihao, hindi naman sa hindi kita binigyan ng pagkakataon. Yung pag-ibig ay tawag ng pagkakataon. Alam kong gusto mo si Lu Jianyang.
Ang paggusto mo sa kanya ay hindi para sa akin. Ang iyong nararamdaman para sa akin, ito ay dahil sa isang kompromiso ng realidad. Kung hindi ako nagdulot ng munting hindi pagkakaunawaan sa inyo, hindi mo ako pipiliin. Lucy Hao, kumalma ka. Alam mo ba, bago ka pumayag na maging nobya ko, araw-araw kong tinitingnan ang mga larawang ito. Si Lu Zhengyang ay hindi angkop sa'yo, ako lang Ching Li. Luhan. May sasabihin ka? Kapag gusto kitang kausapin, ayaw mong makinig, kailangan mong tumakas sa kasal. Ngayon ayaw ko ng pag-usapan yon. Ano ang gusto mo? Inumin mo. Hindi ako maaaring uminom. Ito ay hindi alak. Ito ang mahiwagang gamot na magkasama tayo magpakailanman. Ano ang ibig mong sabihin? Nilagyan mo ng lason. Tama. Bakit hindi mo muna inumin? Sasamahan kita agad. Hindi ako umiinom, ayaw ko. Bigyan mo ako, inumin mo muna. Ayaw kong uminom ka. Bigyan mo ako ng inumin, bigyan mo ako, hindi uminom ka, bigyan mo ako. Kamusta, Chiu Chang? Nalaman ni Master Lu kung nasaan si Miss Herring. Magayos ng pagligtas ngayon. Inumin mo, ibigay mo sa akin, ayaw ko, bigyan mo ako ng inumin. Inumin mo, ikaw muna uminom, hindi ako iinom. Inumin mo ba? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ate, okay lang. May isang buong bote dito. Bubuhusan kita ng panibagong inumin. Lucy Hao, tumigil ka. Tigilan mo na ang pagka-obsess. Jiang Yang, papunta na siya para iligtas ako. Hindi pa huli para tumigil ka. Lu Zhengyang, akala mo ba matatakot ako sa kanya? Hintayin natin siyang dumating. Tayong dalawa ay parang isang pares ng patong mandarin. Lucy Hao. Lucy Hao, kumalma ka. Alam kong gusto mo ako. Pwede kitang samahan. Gusto mo ako? Ito ang huling lokasyon ng Sunny Rain. Dapat malapit lang siya. Talagang mahal mo ako sa puso mo. Talaga? Hindi ko kaya. Lucy Hao, marami pa tayong oras mapapaniwala kita. Nagsisinungaling ka sa akin, nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Paano ako magsisinungaling sa'yo? Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagpapaliban ka. Hindi. Lucy Hao, pwede tayong pumili na magkasama. Bakit mamatay? Lu Zihao pa rin ang tawag mo sa akin. Kung gusto mo ako, Zihao ang tatawagin mo sa akin. Iyon ay dahil galit ako sa iyo. Sino ang nagpapakita sa'yo ng kabutihan kay Ju Yunyun? Binigyan mo ako ng kawalan ng pag-asa at sakit. Hindi ba ako pwedeng magalit? Hindi kita pinaniniwalaan, Achin yun. Magaling ka talaga magpanggap at manlinlang ng tao. Ano ang sasabihin ko para maniwala ka sa akin? Patunayan mo sa akin. Paano?
Halikan mo ako. Halikan mo ako. Tingnan mo. Unang reaksyon, hindi mo maloloko ang sino man. Nagsisinungaling ka sa akin. Talagang nagsisinungaling ka sa akin. Alice, itong baliw na asawa-asawa. Nagsinungaling ka sa akin. Nasaan ang asawa ko? Tulungan mo ako, halika at iligtas mo ako. Nagsinungaling ka na naman sa akin. Tahimik na buwan. Ang mga patay lang ang masunurin. Gusto kitang nasa tabi ko. Kailangan lang naming hintayin na mamatay ka. Lucy Howe, nakikiusap ako sa'yo. Maari mo ba akong palayain? Lucy Howe, nakikiusap ako sa iyo. Pwede mo ba akong pakawalan? Sinyue. Lahat ng ito. Matagal na hintay. Mahigit 10 taon akong naghintay. Inisip ko ito ng mahigit 10 taon, sa wakas ay hinintay ko hanggang ngayon. Lucy Howe, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ako. Quiet Moon. Sabihin mo, sino sa mundo ang mas nagmamahal sa'yo kaysa sa akin? Siyempre ako. Ayos ka lang ba? Oo. Baliw na si Lucy Howe ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Gutsing yun. Sobrang pakialam mo sa kanya sa harap ko. Bakit wala kang pakialam sa akin? Lucy Howe, huwag mong sisihin ang iba. Nung nagkaroon ka ng pagkakataong makasama ang ulan, ikaw ang nabigo. Lu Chenyang, lumaki ako sa iyong anino mula noong bata ako. Sobra na ako doon, papatayin kita. Lucy Howe, Mahal. Gusto kong sundan ng buong mundo. Alam kong hindi ka naaawa sa akin. Ako! Sinaktan kita. Lucy Howe, tumigil ka sa pagsasalita. Xingyu. Sige. Hindi kita galit. Ang galing. Dapat tayong maging masaya. Lucy Howe. Lucy Howe. Lucy Howe. Lucy Howe, Lucy Howe. Jingy. Herring tumawag ng ambulansya ng mabilis. Oo. Pakiayos ang operasyon sa lalong madaling panahon. Jingyu ay maaring hindi magtatagal. Jingyu? Oo, ako nga. Magiging maayos ka. Nagising si Jingyu. Kumusta ka?
Asawa. Natatakot akong hindi na kita makita muli. Huwag kang matakot, lagi akong nandyan. Pasensya, kasalanan ko ito. Hindi ko inaasahan na makakapasok si Lucy Hao at dadalhin ka. Hindi siya nakatama. Buhay pa siya, pero naglakas loob siyang kidnapin ka. Hindi siya pababayaan ng pulis. Siya ang may kasalanan. Malamig ba? Gutom ka ba at hindi ka komportable? Sabihin mo sa akin. Asawa. Alam mo na ba ang sakit ko? Kung mawala ako sa hinaharap, dapat kang mabuhay ng maayos. Baliw kang babae, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sa katunayan, naghanda na ako. Chinyu, Ang mga magulang ko, lahat sila ay may sakit sa puso. Dahil iniwan nila ako noong bata pa ako, hindi ko inaasahan na mabubuhay ako ng matagal. huwag kang mag-alala. Sa akin, tiyak na mabubuhay ka ng 100 taon. Asawa, huwag nating isipin kung gaano katagal ang natitira sa akin. Gusto kong mabuhay habang nabubuhay pa ako, gawing mas maganda ang mga araw kasama ka. Sige, kahit anong gusto mong gawin, sasamahan kita. Uy, lumabas ka muna, magpapalit ako ng damit. Magkasama tayong lumabas. Sige, hihintayin kita. Yao. Pwede mo ba akong tulungan, ano? Sabi mo basta kaya ko. Tutulong talaga ako. Ikaw na mabahong babae. Huwag mo akong sabihan ng ganyang malubhang sakit. Sa tingin ko, gusto kong gugulin ang natitira kong buhay. Gumawa ng maraming magagandang alaala para kay Jianyang. Akala ko pipiliin mong umalis ng palihim. At alam mo ba? Ang asawa ko, mahal na mahal niya ako. Kaya kung hindi ako namatay noon, iwanan siya ng ilang magagandang alaala. Hindi siya mabubuhay. Yaw. Pakiusap, kailangan mong sabihin sa kanya. Hayaan siyang magsumikap para mabuhay. Oo, talagang sasabihin ko sa kanya. Mahal na mahal mo siya. Sa lahat ng mga taon na ito, natulog ako ng maaga at gumising ng maaga para sa kanya. Alak at sigarilyo, mag-ehersisyo, hindi lang para maging asawa balang araw. Ikakasal na siya, huwag maglabas ng anumang balita laban sa kanya. Asawa. Narinig ko lahat ng sinabi mo kay Chujao noong araw na iyon. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag-propose sa iyo. Susubukan ko ng buong puso na gumugol ng mas maraming oras sa iyo. Mahal, mas maganda ka sa akin sa litrato. Hindi naman ako kagandahan mo sa litrato. Walang kwenta, syempre ang asawa ko ang pinakamaganda. Wala akong pakialam. Ako lagi ang pinakamaganda sa puso mo. Syempre, sa puso ko ang asawa ko lagi ang pinakamaganda. Itago mo lang sa puso mo. Kung hindi, baka inggitin ang magiging asawa mo. Gusto lang kita. Wala akong gusto kundi ikaw. Pale, hindi. Chinyu, Kung mawala ako, kailangan mong mabuhay ng maayos. Gusto mong magpakasal at magkaanak, saka magkakaroon ka ng mga apo. Makikita mo ang iyong apo sa tuhod. Pobita, tumigil ka na sa pag-usap niyan. Marami tayong magagandang alaala ngayong mga araw na ito. Kung talagang ayaw mong humanap ng iba, mabuhay ka na lang sa mga alaalang ito at mga larawan, sige?
Sige, tumigil ka na. Alam ko na lahat. Kung may susunod na buhay, Kung may susunod na buhay, tiyak na hahanapin kita ng maaga. Kahit hindi mo ako mahal. Tiyak na papayagan kitang makasama ako. ang ganda ng asawa ko. Paano hindi kita mamahalin? Kaya dapat mabuhay kang mabuti. Naiintindihan mo ba? Susubukan ko pero kung mamatay ako, ilibing mo ang mga litratong iyon kasama ko. At ang relong ito na ibinigay mo sa akin. Isama mo rin ito sa akin para hindi ako mag-isa. Chinyo, mahal kita. Mahal din kita, asawa. Kaya ayaw kong i-donate mo ang puso ko. Hindi ko ininom ang mainit na gatas na ibinigay mo sa akin. Palihim akong nagpalit. Loka, ano ang ginawa mo? May tatago mo ba sa akin? Asawa. Sa mga araw na wala ako, kailangan mong mabuhay ng maayos. Hindi. Asawa, ayaw kong ibigay mo ang puso mo sa akin. Kailangan mo akong paniwalaan, gagawin ko ito sa ibang paraan. Pakiusap. Matulog ka na. Paggising mo, magiging maayos ka. Kinyu, ayaw ko nang may mga bakas pa ng akin sa mundo mo. Ganun lang, mabubuhay kang maayos. Qingyu, mahal kita. Bakit ka na naman umiiyak? Lu Jianyang, kailan mo ibinalik sa akin? Kung hindi kita nakita ngayon, hindi mo ba sasabihin sa akin? Pasensya na. Huwag kang umiyak, munting ninuno ko. Ipinapangako ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang lahat sa hinaharap, okay? Hindi ako naniniwala sa iyo, walang tamang puso. Tiyak na may ginagawa kang lihim sa likod ko. Lu Jianyang, paparusahan kang matulog sa pag-aaralan ngayong gabi. Hindi iyan gagana. Kailangan pa nating magtrabaho ng husto, magkaroon ng maraming sanggol.